Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hi and good evening sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga bumubuo ng inyong napakagandang programa. Tawagin niyo na lamang po ako bilang Danica, taga Muntinlupa City at isang negosyante. Matagal niyo na po akong listener at subscriber sa inyong channel at ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob para sumulat sa inyong programa. Sa edad na 19 ay nahiwalay ako sa aking unang kinakasama kung saan ay nagkaanak kami ng dalawa. Maliit pa lang ang mga anak ko nang nakilala ko ang isang seaman na itago niyo na lamang po sa pangalang Roy Dan. Maayos ang naging buhay namin ni Roy Dan, Papa Dudut. Tinanggap niya ang mga nauna kong mga anak at tinuring na sa kanya. Papa Dudut, masyadong napakabilis ng mga pangyayari. Nadala na niya ako sa iba't ibang bansa kung saan siya na destino. At dahil siya ay isang chief engineer sa barko kaya naging maayos at maginhawa ang aking buhay sa piling niya. Pero sa pagdaan ng panahon ay unti-unti ko nang natuklasan ang lihim ng aking kinakasamang si Roy Dan. Tulad na lamang isang gabi, nagpaalam siya sa akin na aalis dahil makikipag-party lang daw siya sa kanyang mga katropa. Ayaw ko siyang paalisin noon pero nagpumilit siya. Sa huli umalis siya nang hindi ako pumapayag. Dahil doon ay nag-decide akong sundan siya at sobra akong naging bal noon sa aking nadiskubre, Papa Dudut. Si Roy Dan hindi naman talaga pumunta sa party ng tropa niya. Kundi meron siyang tinagpong isang lalaki at kitang-kita ko kung paano sila pumasok ng hotel na magkahawak ang kamay. Bala ko sanang sundan sila hanggang sa loob ng hotel pero pinigilan ako ng aking puso. Na-realize ko noon na parang hindi ko kaya silang harapin kaya nagpasya na lamang akong umuwi noon sa bahay. At doon ko ibinuhos ang lahat ng sama ng loob ko kay Roy Dan. Sa kabilang banda sinamantala ko naman ang pagkakataon para mag-imbestiga. Binuksan ko ang laptop niya. Nakailang trials ako bago ko nabuksan yon dahil na rin sa password. Buti na lamang ang password niya ay yung mismong birth date niya kaya nabuksan ko ito. Pero Papa Dudut, nanlumo ako sa aking nakita sa kanyang laptop. Mga litrato ng mga hubad na lalaki. Na ang tansya ko ay nasa edad 13 hanggang 16 anyos. Dahil sa aking mga nakita at nadiskubre, nagpa siya kong harapin si Roy Dan kinabukasan pag uwi niya sa aming bahay. Magtapat ka nga sa akin, bakla ka ba? Diretsang tanong ko sa kanya. Halata namang nagulat si Roy Dan sa narinig mula sa akin. Ano? Pakiulit mo nga yung sinasabi mo? Aniya. Nagpa siya naman akong sabihin sa kanya ang totoo. Nabuksan ko yung laptop mo at nakita kong marami kang litrato ng mga nakahubad na kabataang lalaki. Bakit ka may ganon? Ano yun? Pinagpapantasyahan mo? Hindi naman nakakibo si Roy Dan. Mukhang nag-isip pa siya nang ia-alibay sa akin. Kagabi sinundan kita. Hindi ka pumunta sa party ng mga katropa mo. May kinasama ka kagabi at nag-check-in kayo sa hotel. Ngayon Roy Dan, sabihin mo sa akin. Anong ginawa ninyo ng lalaking yun? Confront ako sa kanya. Okay fine, aaminin ko na sa iyo. Isa akong bisexual. Pag-amin ni Roy Dan sa akin. Hindi na ako nagulat sa mga revelasyong yon. Patawarin mo ko kung hindi ko kagad sinabi sa iyo na ganito ako, Danica. Mahal kita, hindi ako bakla. Nagkakagusto ako sa mga babae. Pero hindi ko maiwasang mahumaling sa mga kabataang lalaki. Pagpapatuloy pa niya. Menor de edad ba yung kasama mo kagabi? Tumango lamang siya bilang sagot sa akin. Hindi ko akalain na magagawa mong pagtaksilan ako, Roy Dan. Akala ko mahal mo ko.
Akala ko ako lang ang nasa puso mo. Mali pala ako dahil ang magiging karibal ko pala sa puso mo ay kapwa mo pala lalaki. Naiiyak kong sabi sa kanya. Nandidiri ako sa iyo, Roydan. Pahabol ko pa. Sige, mandiri ka sa akin. Pero huwag mo sanang kakalimutan na kaya ka sagana sa pera at nasusunod mo yung mga gusto mo dahil sa akin. Huwag mo rin sanang kakalimutan na kung hindi dahil sa akin walang kikilalaning ama yung anak mo sa pagkadalaga. May halong panunumbat na sabi niya sa akin. Nagbantig naman ang aking tenga, Papa Dudut, sa mga narinig ko mula sa kanya. Huwag mong isumbat yan sa akin. Kasi Roydan, sige. Sabihin na nating sagana nga ako sa pera nang dahil sa'yo. Pero Roydan, sobra-sobra namang sakit yung binigay mo sa akin. Pinagtaksilan mo ako. Pinagtaksilan mo ang asawa mo, ang sabi ko. Papa Dudut, walang araw na hindi kami nag-away tungkol sa kanyang pagiging bisexual at sa mga sexcapades na ginagawa niya. Ako kasi yung tipikal na asawa na talagang aalamin ko kung ano ang milagrong ginagawa ng asawa niya. Papa Dudut, nahok si Roydan sa mga menor de edad na lalaki at simula noong madiskubre ko yon, ay lantaran na niyang ginagawa yon sa akin. Samantala bukod sa pag-aaway ay madalas ding maglaya si Roydan sa bahay. Papa Dudut, oo, maaaring sagana ako sa pera at sa lahat ng mga material na bagay, pero masasabi kong naging malungkot ang buhay ko dahil pakiramdam ko nababastos na ang pagkababae ko sa mga ginagawa ni Roydan. Hanggang isang araw ay kinausap ako ni Roydan tungkol sa aming relasyon. Nakukonsensya na ako sa mga ginagawa ko at nakikita ko. Ayaw man kitang saktan pero Danica, alam mo naman kung sino ako, hindi ba? Hindi na ako masaya. Iba ang puso ko. Iba ang hinahanap-hanap ng katawan ko at hindi ikaw yon. At kahit na sinong babae, Danica, lalaki ang hanap ko. Oo, mahal kita pero hindi ko kayang ibigay sa iyo ang klase ng pagmamahal na gusto mo. Pag-amin niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng labis na pagkalungkot sa sinabi niya sa akin. Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, pagkatapos ng mga ginawa ko para sa iyo iiwan mo lang ako at ipagpapalit sa mga uhuging batang lalaki na yon, ang sabi ko habang umiiyak. Danica, silang hinahanap ng katawan ko. Wala akong magagawa doon. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Yun ang katotohanang sumampal sa pagkababae ko, Papa Dudut. Pwede mong pigilan ang sarili mo kung gugustuhin mo. Katwiran ko naman. Na agad niyang tinutulan. Kaso hindi nga pwede. Lalaki ang gusto ko at hindi kapwa mo babae. Palayain na natin ang isa't isa, Danica. Hindi naman ako nakakibo sa mga narinig ko mula sa kanya. Nanatili lamang akong umiiyak habang sakit na noon ang puso ko. Hindi ka magiging maligaya sa akin. Masasaktan ka lang sa akin, Danica. Hanggat kasama mo ako, hindi ka titigil sa pag-iyak. Danica, maawa ka sa sarili mo. Pangungumbinsi pa niya sa akin. Pero mahal kasi kita, naibulalas ko naman sa kanya. Alam ko, pero bago mo ako mahalin, mahalin mo muna ang sarili mo. Nasasaktan ka na, aping-api ka na. Nababastos ka na ng mga dahil sa ginagawa ko. Sa kabila noon mahal mo pa rin ako? Danica, gumising ka na. Hindi ako yung lalaki nararapat para sa iyo. Pagtatapos pa ni Roydan. Papa Dudut, wala akong choice noon kundi ang hiwalayan na si Roydan. Agad itong nalaman ng pamilya ko at nangihinayang sila sa nabalitaan nila. Hindi ko naman magawang sabihin ang tunay na dahilan ng paghihiwalay namin kasi ayaw ko namang masira si Roydan sa ibang tao. Kaya pagkatapos ng hiwalayan namin ay sinubukan ko kaagad na mag-move on. Binaling ko sa iba ang aking atensyon. Nagpa siya akong magkaroon ng nightlife. Doon ko na lamang kasi binubuhos ang lahat ng sama ng loob ko kay Roydan. Iniiwan ko na lamang sa kasambahay ang mga anak ko. Samantala sa pagkakaroon ko ng nightlife, nakilala ko si Mario. Aaminin kong agad niyang nahuli ang loob ko, Papa Dudut. Mabilis ang mga pangyayari.
Una, naging magkaibigan kami. Hanggang sa paglipas ng 8 buwan, na-realize ko na lamang na mahal na namin ang isa't isa. At bago matapos ang taon ay bigla kaming nagpakasal sa huwes. Nakalimutan ko kagad si Roydan dahil kay Mario. Oo, Papa Dudut, naging mabilis talaga ang lahat. Pero kampante kami noon na si Mario na talaga ang lalaking gusto kong makasama sa panghabang buhay. Yun nga lang, Papa Dudut, hindi matanggap ng pamilya ko si Mario. Dahil para sa kanila ay si Roydan ang magaling. Si Roydan ang mapera kaya't nararapat lang na siya ang mapangasawa ko. Pero kahit naabot langit ang pagtutol ng mga magulang at kaanak ko, ay pinaglaban ko pa rin si Mario. Oo, maaring hindi siya kasing yaman ni Roydan. Pero kay Mario ko nakikita ang hinahanap ko sa isang lalaki. At higit sa lahat ay hindi nababastos ang pagkababae ko, hindi tulad ni Roydan na lantaran kung mangaliwa sa akin. Papa Dudut, tumagal ang relasyon namin ni Mario. Nagkaanak din kami ng isang batang lalaki. Yun nga lang ay hindi naging madali ang buhay namin, nabaong kami sa utang ni Mario dahil sa hirap ng buhay. Ibang-iba ito sa naging buhay ko kay Roydan na sunod ako sa layaw. Ano ba yan? Patahimikin mo nga yung anak mo, oh. Ang sakit sa tenga. Reklamo sa akin ni Mario isang araw habang umiiyak ang anak namin na noon ay 8 buwang gulang pa lamang. E paano hindi iiyak ang anak natin? Nagugutom na. Katwiran ko. Ginawa ko naman kasi ang lahat ng paraan para mapatahan ang bata pero hindi ako nagtagumpay. Nagpasya nga akong painumin ng ngalang ng ang anak namin. Pero hindi yon sumasapat. Kailangan talaga ng sanggol ng tunay na gatas. E di gumawa ka ng paraan, nahihirit ang wika ni Mario sa akin. Mario, ginawa ko ng lahat ng klaseng paraan para umahon sa hirap ng buhay natin. Pero ano? Hindi mo ako tinutulungan. Wala kang ginagawa para sa pamilya natin. Yun naman ang sagot ko sa kanya. Mukhang nagpantig naman ang tenga ni Mario sa sinabi kong yon. Anong sabi mo? Wala akong ginagawa para sa pamilya natin? Eh di ba wala ka naman talagang ginagawa? Kasi kung may ginagawa ka, matagal na tayong nakahon sa hirap. Hindi tayo baon sa mga utang at nakakakain tayo ng maayos. At nabibilhan natin ng gatas ang bata. Balik ko naman sa kanya. Yan kasi ang hirap sa inyo. Lahat kayo ay umaasa sa akin. Naibulalas niya sa harapan ko na para bang kasalanan pa namin ng mga anak ko kaya naghihirap kami. Mario, wag mong sabihin yan. Tumutulong naman ako sa iyo, hindi ba? At saka bakit kaya hindi mo itanong mismo yan sa sarili mo? Bakit tayo naghihirap? Balik ko sa kanya. Pinapalabas mo pa na kasalanan ko ang lahat? Kumpronta niya sa akin. Bakit hindi nga ba? Balik ko. Huwag mo akong sisihin, Danica, kung bakit tayo naghihirap. Ang sisihin mo, yang mga anak mo sa ibang lalaki. Mga pabigat sila sa akin. Natigilan ako sa sinabing yon ni Mario. Oo, may anak ako kay Roydan pero hindi ko naman yon ipapaasa sa kanya. Siya ang kusang tumanggap ng responsibilidad sa anak ko sa ibang lalaki. Anong sabi mo? Pabigat ang mga anak ko? Eh kung ganun pala, bakit mo pa ako pinakasalan? Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba itanggap mo ang mga anak ko? Yun pala hindi mo pala sila tanggap. Galit na balik ko sa kanya. Yun nga nagsisisi na nga ako ngayon. Balik naman niya sa akin. Sana pala, sinabi mo sa akin kaagad nang sa ganun hindi na ako nagpakasal pa sa'yo. Naibulalas ko sa sobrang galit. At sino yung pakakasalan mo? Yung bakla mong ex-husband? May pagkasarkastikong tanong niya sa akin. Alam mo Mario, ngayon ko lang na-realize na malaki talaga ang pagkakaiba ninyong dalawa ni Roydan. Siguro nga ganun siya. Pero kahit minsan hindi naghirap ng ganito ang mga anak ko sa piling niya. Diin ko. Kung ganun pala bakit hindi ka pa bumalik sa kanya? Hindi ulit ako nakakibo sa mga sinabing yon ng asawa ko, Papa Dudut.
Sa puntong yon kasi na-realize ko na nagkamali ako ng desisyon na pakasalan ng lalaking nasa harapan ko. Mario, sa totoo lang, disappointed na talaga ako sa iyo. Hindi yan ang ine-expect kong isasagot mo sa akin. Ano pa nga ba ang gusto mong marinig sa akin? Balik niya ulit. Bakit kasi hindi ka na lang magsumika para sa pamilya natin? Mario, napapansin ko talaga sa iyo na wala kang pagsisikap kaya patuloy tayong naghihirap. Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay natin? Tampulan na tayo ng chismis nila. Alam nilang baon na tayo sa utang. Pinabarangay na nga tayo ng mga taong pinagkakautangan natin. Yang hiya na ako, Mario. Awang-awa na ako sa sitwasyon natin. Ikaw, kailan ka ba kikilos ha? Satisfied ka na ba sa buhay natin na ganito? Ano? Pero hindi na ako sinagot pa ni Mario at sa halip ay nag-walk out na lamang siya. Inayaan niya akong mamroblema noon sa anak kong nagugutom. Nang gabing yon ay nagpa siya akong mag-message sa mga kaibigan ko na baka meron silang ipapautang sa akin. Buti na lamang at merong isang nagmagandang loob na mag-send ng pera sa e-wallet ko ng 1,000 piso. Bigay na raw niya yon sa akin at hindi na niya sisingilin. Sobra naman akong nagpasalamat noon sa kaibigan kong nagmagandang loob. At dahil sa gabi na kaya nagpa siya na lamang akong magpa-deliver ng pagkain namin ng anak ko. Bumili ako ng gatas ng mga bata at kaunting groceries gamit ang isang delivery app. Tapos dumating ito makalipas ang 1 oras at sa puntong yon ay nakahinga ako ng maluwag dahil merong makakain ng mga anak ko sa gabing yon. Pero sa puntong yon ay nag-isip na ako ng pwede kong pagkakitaan ang sa ganon ay hindi na ako umasa pa kay Mario. Doon ay sinubukan ko mag-online selling. Una ng Himalayan salt lamps pero nang magkaroon ng COVID pandemic ay humina ang aking benta. Kaya naghanap ako ng ibang pagkakakitaan. Sinubukan kong gumawa ng mga puto, kutsinta at sapin-sapin pero hindi rin ako nagtagal doon dahil mahirap gawin at mahirap siyang ibenta. Papadudot sari-saring mga items ang binenta ko online para kumita lang ako. At may panggastos ako sa pangangailangan ng mga anak ko. Samantala nagpatuloy sa pagpapabaya si Mario sa amin hanggang sa mabaon na kami sa utang. Dahil dito ay naging sentro na kami ng chismis ng mga kapitbahay namin. Sinikap ko naman na gawa ng paraan ng mga utang namin at sa pamamagitan ng online selling ay unti-unti ko nabayaran ang mga utang namin. Pero papadudot habang abala ako noon sa paghahanap buhay, bigla na lamang akong kinausap ni Mario isang araw. Gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Hayop ka? Ang lakas naman ng loob mong sabihin niyan sa akin? Galit na wika ko sa kanya. Hindi ko na kasi kaya pa, Danica. Ayaw ko na ng ganito. Suko na ako. Pagod na ako sa kakasuporta sa inyo. Hindi ko kayo kayang buhayin kaya binabalik ko na kayo kay Roydan. Katwiran niya sa akin. Anong akala mo sa amin ng mga anak mo? Basura? Na basta-basta mong itatapon? May pagtutol na tanong ko sa kanya. Hindi ko nga kayo kayang buhayin. Bakit ba ang hirap mong umintindi? Giit niya sa akin. Oo, hindi mo kami kayang buhayin. Pero huwag mo naman sana kaming ipamigay ng mga anak ko. Mario, nasa na ang konsensya mo ha? Nasa na yung sinasabi mong pagmamahal sa akin sa amin ng mga anak ko? Nasa na yung mga pinangako mo sa akin nung kinasal tayo? Ang sabi ko naman sa kanya. Nagkamali ako ng pagpapakasal sa iyo. Aaminin ko, Danica, hindi kita lubos na mahal. Pagtatapat naman ni Mario sa akin. Naiyak naman ako papadudot nang marinig ko yon. Ano? Sa hinaba-haba ng pagkasama natin hindi mo pala ako kayang mahalin? Hindi mo ko lubusang minahal? Oo. Masakit man pero yun ang totoo. Hindi kita lubos na mahal nung pinakasalan kita. At sa paglipas ng panahon, unti-unti akong nagising sa katotohanan na hindi pala ikaw ang siyang magbibigay ng kaligayahan sa buhay ko. Hindi na kita mahal, Danica. Paglilinaw ulit niya sa akin. Doon ay hysterical akong umiyak at pinaghampas ko siya ng aking mga kamay. Pero hindi lumaban noon si Mario at halatang guilty sa ginawa niya sa akin. Mario, minahal kita. Nagbaka buting asawa ko sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo ha? Anong pagkakamali ko?
Ano pa bang pagkukulang ko? Bakit mo ba to ginagawa sa amin ng mga anak ko? Sabi ko sa kanya. Kahit na anong gawin ko kasi ay hindi ko matanggap ang lahat, Papa Dudut. Hindi ako naging mabuting asawa sa iyo, Danica. Nakokonsensya na ako kaya binabalik na kita kay Roydan. Naniniwala ako. Nagiginhawa ulit ang buhay ninyo ng mga anak mo sa piling niya pagtatapos niya. Papa Dudut, kahit labagman sa kalooban ko ay nag-decide akong bumalik noon kay Roydan. Inisip ko kasi ang kapakanan ng mga anak ko. At aminado kong may punto si Mario. Hindi ko kayang buhayin ng mag-isa ang mga anak ko. Samantala akala ko ay manunumbalik ang dati naming relasyon pero ibang nangyari. Mas lumala kasi si Roydan sa pagbabalik ko. Harapan na niya akong niloloko. Harapan niyang inuuwi sa bahay ang mga batang lalaki na kinakama niya at ipinapakilala na family friends sa mga kamag-anakan namin. Kasabay din noon, Papa Dudut, ay ang lantarang panlalamig ni Roydan sa akin. Hanggang sa naghiwalay din kami ni Roydan dahil mas pinili niyang kasamahin ang nooy boyfriend niyang nagngangalang Moril. 15 anyos, isang ulila pero binayaan ng gwapong mukha at matipunong pangangatawan. Nang sabihin niya yon sa akin ay nasaktan talaga ako at kinumpronta siya. Roydan, akala ko ba magbabago ka na? Ang sabi ko noon sa kanya. Agad naman siyang sumagot. Wala akong sinabi na magbabago ako, Danica. Pwede ba tigilan mo na yung pag-aas ng asawa ko? Kasi una sa lahat matagal na tayong hiwalay. Pagkokorekta niya sa akin. Pero ano yung sinasabi mo sa akin dati? Na magsimula tayong muli. Tanong ko ulit sa kanya habang inaalala ko yung sinabi niya sa akin pagkaraang ibalik ako ni Mario sa kanya. Teka, Danica, lilinawin ko lang ha. Oo, maring tinanggap ko kayo ng mga anak mo sa pamamahay ko. Pero hindi ko sinabi sa iyo na magpapakasawa na ako sa iyo. Tinanggap ko kayo kasi wala na kayong iba pang matutuluyan. Nagkawang gawa lang ako sa inyo. Pero alam mo naman siguro na simulat sa Paul lalaki ang gusto ko at hindi mga babaeng katulad mo. Kaya Danica, tanggalin mo na sa isipan mo na mahal pa rin kita bilang asawa kasi hindi na. Diretsahang wika niya sa akin. Naiyak naman ako sa sinabi niyang yon sa akin, Papa Dudut. Ganon pala. Sana niliwanag mo na sa akin ng maaga. Na kaya mo ako tinanggap dahil sa awa at hindi dahil sa pagmamahal, ang sabi ko. Ngayon narinig mo na ang katotohanan, sana naman ay matuto ka ng lumugar. Aniya. Nanlumo ako at nanginig ang buong katawan dahil sa magkahalong galit sa kanya at awa sa sarili ko ang naramdaman ko. Ako pa ngayon ang wala sa lugar, samantalang siya naman ang nagpumilit noon na kunin ako. Sige, tatanggapin ko ang katotohanan yon. Pero Roydan, sana naman ay pumasok sa isipan mo ang salitang respeto. Kung hindi mo kaya akong irespeto bilang asawa, irespeto mo ako bilang tao. Sa totoo lang kasi nababastos na ako sa mga ginagawa mo. Isa pa, may mga bata dito sa bahay. Lantaran mo pang ipinapakita sa kanila yung mga kababuyang pinaggagawa mo sa mga inuuwi mong lalaki sa bahay. Ano na lang ang sasabihin ng mga bata sa iyo? Ano na lang ang sasabihin ng anak natin ha? Imbis na magpakita ka na magandang ehemplo sa kanila, kabaliktaran ang pinapakita mo. May pagdidiin kong wika sa kanya. Kung nababastos na pala kayo, magsilayas na lang kayo dito sa pamamahay ko. Hayaan niyo ako sa mga gusto kong gawin. Huwag niyo akong diktahan. Yun lamang ang sinabi ni Roydan sa akin na siya kong ikinagalit ng husto. Pero sa huli nagpasya na lamang ako magbaraya at umalis na lamang kami ng mga anak ko sa bahay ni Roydan. At bumalik ako sa aking pamilya kung saan ay malugod naman nila akong tinanggap ng mga anak ko. Ikinuwento ko na rin sa pamilya ko ang katotohanan kung bakit hindi na ako makuhang mahalin ni Roydan at nagulat sila sa aking revelasyon. Pero sa huli pinayuhan na lamang nila akong mag-move on at magbagong buhay. Hindi nagtagal ay naka-move on din po ako at naganap ako ng trabaho at maswerteng napasok naman ako sa isang home-based work. Kumikita ako ng halos 40,000 pesos a month at masayang masaya ako. Kasi nasosuportahan ko na ang mga pangangailangan ng mga anak ko kahit nawala ang tulong ng kanilang mga ama. Sa ngayon ay masaya na rin ako sa buhay kahit na single mom. Hindi na ako naghahangad pa
na mag-asawang muli kasi sakit lang talaga sa ulo ang mga lalaki. Maaring iba sa inyo ay hindi ako sang-ayunan pero totoo ito base sa aking mga na-experience. Kontento na ako sa buhay ko na kasama ko ang aking pamilya, lalo na ang aking mga anak. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang aking liham. Sana'y mabasa mo ito at mapiling i-upload sa YouTube channel mo. Maraming salamat and God bless sa bumubuo ng inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Danica. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.